Kamusta na mga kinahi? Muli, ito ang Apo Adman ng Luntiang Agama Natural Divine Art Shine of Healing na matatagpuan sa Barangay Francisco Nara, City of San Jose del Monte, Bulacan. Ano ang ginawa ninyo nitong nakaraang undas? So sa video nito, pag-uusapan natin ang pagdiriwang natin ng undas, no? At yung mga ginawa natin. Kasi meron akong napakagandang, nilid na webinar na hinost ng Danville Yoga Center, Yoga and Wellness Center na matatagpuan sa California, at pinag-usapan natin doon ay about mediumship. Pero sa pangyayari ng mediumship na yun, no, ay merong napakaganda na dumating, at ito ang diwata ng kamatayan na si Siddhapa. Abangan ninyo kung sino ba si Siddhapa sa atin bilang mga Masayang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa diwatang nasa atin. So bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan ang ating 454 subscriber, at lalong-lalo na sa mga bagong subscriber natin in the past 28 days. At sila ay sina Chester the Gamer, OD, Sinji Magno, Jenny, Jay Sandrijas Videos, Wilhelm Rillera, Alan Villachampa, Joshua Pelostratos, Tess Pabiona, Ren Pinca, Myla Reyes, Austero, Roots Dreadman, Vivialin Maranan, Miss Magic 777, Mary Grace Solis at Marlo Garo. So maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating mga video, at kung kayo ay bago lang sa video na ito, bigyan nyo kami ng thumbs up at huwag kalimutan i-hit ang subscribe button at ang notification bell para ma-update namin kayo sa tuwing meron kaming bagong video. At kung meron kayong katanungan o meron kayong topic na gustong pag-usapan, meron po tayong comment box below, no? Meron tayong comment section, at doon isulat nyo po ang inyong mga komento, kaisipan, o di kaya kung meron kayong prayer request. So ayun na nga, no? Mahaba-haba ang araw ng undas para sa akin, dahil kasi nagsimula kami nilakay ng October 29. October 29 ay nagkaroon tayo ng webinar na tinatawag na mediumship at transworking. Kung tatanungin nyo, ano ba yung mediumship? Diba? Mediumship, ito yung kung makikita ninyo na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng mga namatay. No? Tinuruan natin ang mga tao, or yung nag-invite sa atin, kasi in-invite tayo, paano daw ba makipag-usap sa mga patay. Pero bago natin maunawaan kung paano or gawin ang pamamaraan ng pakikipag-usap ng patay, ay kailangan muna natin maintindihan kung ano ba ang proseso nito. So ibig sabihin ba ang patay ay nakakausap? 'Di ba pag patay na, wala na siyang katawan. So usually ang mga patay nga ay hindi nakakausap, pero ang maari natin makausap ay yung kaluluwa natin. So paano kausapin ang mga kaluluwa? So dito sa workshop or sa webinar na aming ginawa, ay pinaunawa natin na ang bawat isa sa atin ay binubuo ng katawan. Ito yung nakikita nating buhay, at ang ating kaluluwa yung hindi nakikita. Pero yung kaluluwa natin ay siyang nagbibigay buhay sa ating katawan. Kung iisipin ninyo, ang buhay ng isang tao ay parang manika na tulad nito na isang marionette. Meron siyang tali na naka-attach sa bawat joints niya na siyang nagpapagalaw. At yung nagpapagalaw ay yung Panginoong lumikha. Siya yung espiritu. Siya yung kaluluwa natin, siya yung lakas, at siya yung pakiramdam na siyang nakakagawa para tayo mabuhay. Gayon din yung boses natin, di ba? Usually itong boses natin ay galing sa espiritu. So kung iisipin natin na tayong lahat ay isang kaluluwa na may espiritu, ibig sabihin hindi tayo maaring malimitahan na makipag-ugnayan sa mga taong namatay, dahil sila ay naging kaluluwa na lamang na iniwan ang kanilang katawan, at yung kaluluwa nila humiwalay na at pumunta na either sa langit, no, sa ating Panginoong lumikha.
Kung gayon, paano makikipag-usap sa mga taong namatay? So, ang mediumship ba or trance working ay limitado lamang sa pakikipag-usap sa mga patay? Bilang hilot binabaylan o bilang binabaylang tala, no? Hindi tayo nalilimitahan na makipag-usap sa mga kaluluwa lang ng mga taong namatay. Pwede rin tayong makipag-usap sa mga engkanto o sa mga elemental spirit or nature spirit. Pwede rin tayong makipag-usap sa divine spirit. At lalong-lalo na maaari din tayong makipag-usap sa tao na tulad ninyo. No? At sa pakikipag-usap, yung tinatawag na talas or communication, di ba meron siyang bahagi? Unang-una, ang bahagi ng communication na ipinaalala natin sa workshop ay ito, di ba? Unang-una, kailangan merong nagsasalita. Pangalawa, merong nakikinig. At ikatlo ay dapat meron siyang mensahe, merong message. Ngayon, kung kayo ay makikipag-usap sa patay, napakahalaga yung mensahe na ibibigay ninyo. Diba? Dahil kasi patay na sila, kakausapin mo pa sila. Pero dapat kung kakausapin mo, merong urgency, merong halaga or importansya na makausap sila. So, meron kasing mga tao, no, na nabubuhay na gusto talagang kausapin ng mga patay o mga kaluluwa ng mga namatay. Ito ay marahil sa mga unfinished or unresolved business, no? At kadalasan naririnig natin katulad ng mga lumabas sa pelikula or sa television ngayon, 'di ba? Lalo na kay Maring Jessica, yung mga kaluluwang nagpapakita sa mga tao, yung nagmumulto, ika nga, may mga unresolved issues or unfinished business na kung kaya kailangan ng isang medium para mapayapa yung kaluluwa, no? Manahimik na talaga at siya ay magbalik na sa Panginoon yung kanyang kaluluwa. So ginagamit ang mediumship, yung pamamaraan na ito, para malaman natin kung ano ang nangyari. So ibig sabihin, ang mediumship din ay form ng interactive communication. Pag sinabing interactive communication, ikaw ay parang nagsasalitan tayo ng kaisipan. Katulad nito, ako ay nagsasalita and later on magko-comment kayo, 'di ba? Magko-comment down below kayo. So yun ang magiging interactive communication. Ibig sabihin, naglalabas ako ng kaisipan, ikaw din bilang manonood maglalabas ka rin ng kaisipan at magagawa mo yun by making comment below. Kaya nga lang, kung wala nag-comment sa video ito, ibig sabihin one way lang, one way communication lang to, no? Ibig sabihin yung mensahe ay galing lang sa akin at ikaw ay nakinig at hindi ka nag-response, no? So sa spiritual communication ay marami din. Ang prayer, ang pananalangin is a form of one-way communication, no? One-way communication dahil ikaw bilang tao ay nagdarasal o nagpapalipad hangin sa Panginoong may kapal ng iyong saloobin at kaisipan. So yung mga sinasabi mo napapakinggan ng Diyos, no? At sa pamagitan naman ng meditation or pagbubulay-bulay, no, yung pagpapatahimik ng kaisipan, doon naman ang espiritu o ang Panginoon naman ang siyang nangungusap sa iyo. So itong dalawang ito ay mga one-way communication. Ang pagdarasal, ikaw ang nagsasalita, pero pag ikaw ay nagbubulay-bulay, ikaw ay nakikinig at ang Panginoon naman o ang diwata naman ang siyang nangungusap sa iyo. So ano ba yung tinatawag na interactive communication? Yung interactive communication po is yung pakikipag-usap, yung lively discussion. Merong batuhan ng mga tanong at batuhan din ng mga sagot, no? Yung hindi ka lang parang katulad yan, 'di ba? Minsan may mga kaibigan kayo, nakikipagkwentuhan kayo. So pag nagkwento ka, nagre-react siya, nakikita mo yung reaction. Ganon din yung sa spiritual interactive communication. Ito yung nangyayari sa mediumship. Pero hindi lang sa mediumship nalilimitahan ang interactive communication. Kung kayo ay nagpapataro reading o di kaya nagpapatawas, nagaganap din ang interactive communication. Kasi meron kayong katanungan, meron kayong concern. So, pag inilapit mo yan sa Panginoon, inilapit mo yan sa magtatawas o kaya sa mag-aanito, no, nagkakaroon ng interaction dahil kasi nababasa ng mag-aanito yung sagot
ng mga espiritu. Depende sa espiritu na iyong kinonect. Either ang i-connect mong espiritu ay espiritu ng diwata, espiritu ng mga ninuno o yung mga anito natin, at espiritu ng mga ng mga tawag din ng mga kaluluwang namatay o ng mga elementals, mga engkanto maligno, di ba? At gayon din, meron din pagkakataon kahit yung buhay na kaluluwa ay nakakausap natin. So sino yun? Yung kaluluwa ng mga katulad ng mga taong na coma, no? Maari natin kausapin yun. At yun din ang tungkulin ng mag-aanito pagka ang tao nagkaroon ng sakit, tapos na coma siya, ibig sabihin humiwala yung kaluluwa niya sa katawan pero buhay pa siya, no, tinatawag natin pabalik. Nagkakaroon tayo ng interaction doon. So kaya ang gawain, mahalaga din yung gawain natin, no, bilang luntiang agama, dahil pinapauwi natin sa katawan yung kaluluwa na gumala. So nangyayari yun sa pamagitan ng ritual. At yung ritual din ay isang form din ng interactive communication. So maraming tao at maraming kaluluwa din ang nagtitipon-tipon sa tuwing nagkakaroon ng anituhan or yung pagre-ritual, no? So noong kami ay nagkaroon ng webinar, no? So siguro mga 12 o 13 katao ang dumalo sa workshop, no, sa gamit ang Zoom. Ay sinabi natin na bago ka makipag-usap, dahil kasi merong gatekeeper, ika nga, no, merong tagabantay. Hindi basta-basta na makikipagpapayagan ng gatekeeper ang isang kaluluwa na makipag-usap sa taong nabubuhay. Dahil kung napanood niyo yung Gods of Egypt, no, or Prince of Egypt ba yun, about sa kay Osiris, Horus, something like that, yung lalaking bida doon ay merong girlfriend, yung girlfriend niya ay namatay, no, namatay na po sa makabilang buhay. Ngayon sobrang kalungkutan niya, para tulungan niya si Osiris or si Horus pala na bagong God of God, kailangan niyang makausap yung kanyang girlfriend, kailangan buhayin niyang muli ang kanyang girlfriend. Ang ginawa ng binata humingi siya ng tulong kay Hathor, yung goddess of love, at sa kapangyarihan na Hathor para nabuksan niya yung bintana o yung tabing mula sa kamatayan para makausap niya yung girlfriend niya. Pero nalaman niyo nung God of the Dead na si Anubis, at sinabi na Anubis, ang mga patay ay hindi na maaaring makipag-usap sa mga nabubuhay. Pinagbabawal daw yun. So alam ko ganun din yung mga bata sa iba't ibang spiritual tradition na bawal makipag-usap sa patay. Although there is a possibility to talk, although mayroong ruler na bawal makipag-usap ang patay o kaluluwa ng patay sa mga nabubuhay, no? Dahil kasi for me, ayon sa aking pag-aaral, the reason why is magkakaroon lang ng kahirapan lalo ang kaluluwa na mag-evolve, na himbis na isilang muli, iisipin niya bumalik sa buhay na kanyang iniwan at hindi na magkakaroon ng panibagong buhay. So yun yung dahilan kung bakit pinagbabawal. Although sa atin, kung nais natin makipag-usap sa patay, kailangan na, o sa kaluluwa ng mga patay, kailangan natin munang magpaalam, no? Magpaalam. Kung sa sinabi natin kay Anubis, di ba? At sa African Voodoo tradition, nandiyan si Papa Legba at nandiyan din si Baron Samedi. Dito sa atin, sa bansa natin, sa Pilipinas, meron din tayong God of Death. Lalo na sa mga Kabisayaan, sa Visayas area, meron tayong God of Death. At ang God of Death na kinikilala natin ay si Sidapa, no? Although God of Death din si Magwayen. Ang tungkulin ni Magwayen, no, siya yung hari ng karagatan, ng underworld. Ang tungkulin ni Magwayen siya yung taga-sundo o yung boat keeper. Siya yung naghahatid ng kaluluwa sa mismong lugar ng kamatayan. At sa lugar ng kamatayan ay makikita natin si Sidapa, no? So, yung araw na yon tinawag natin si Sidapa. Alam nyo ba kung ano yung nangyari, no? So, nagpakilala si Sidapa sa bawat isa. At siguro ito sa video, gamitin ko na rin ang video ito na para makilala nyo kung sino si Sidapa. Sabi ni Sidapa, pero ito, tawagin nyo muna.
gusto ko kasi makilala ninyo, no? Tawagin niyo yung God of Death. Tawagin niyo, huwag kayong matakot. Alisin niyo yung takot, alisin niyo yung pangamba. So pakinggan niyo lang ako ngayon. Pakinggan niyo at sundan kung anong sinasabi ko, no? Yung instruction ko ba, hindi literally na kung ano yung mga sinasabi ko ay uulitin niyo rin. So tawagin niyo sa inyong kaisipan ang pangalang Sidapa. Sidapa, narito ako sa iyong harapan. Sidapa, hinahanap ko ang iyong biyaya. Sidapa, magpakilala ka sa akin. Sa isipan mo, paano mo nakikita si Sidapa? Kung meron kang previous na kaalaman about kay Sidapa, dismiss mo muna yon. Sa oras na ito, ang mahalaga, ano ang nakikita mo sa iyong kaisipan sa itsura ni Sidapa? Ngayon sabihin mo, Sidapa, narito ako upang magbigay pugay sa iyo. Narito ako upang ikaw ay parangalan. Ikaw ang Panginoon ng kamatayan at ikaw rin ang Panginoon ng buhay. Narito ako sa iyong harapan. Bigyan mo ako ng kaawaan. Humihiling ako ng mahabang buhay upang magampanan ko pa ang aking tungkulin sa mundong ito. Kung meron kayong kakilala na may karamdaman at alam nyong parang nasa bingit na ng kamatayan, sabihin nyo rin kay Sidapa, nagsusumamo ako Sidapa. Sa oras na ito at sa pagkakataong ito, nakaawaan mo ang kaluluwa ng aking mahal sa buhay na may karamdaman. Ipagkalooban niyo pa po siya ng panahon upang siya'y mabuhay kasama namin dito sa mundo, upang kanyang maganap ang kanyang tungkulin na magbibigay kalwalhatian sa dakilang Panginoong may kapal. Sidapa, mangusap ka sa amin. So ganun yung ginawa namin sa ganun yung ginawa namin sa workshop. And you know what? Nagsalita si Sidapa sa ating kaisipan. And I know right now ay nangungusap din si Sidapa sa inyong isipan at sa inyong puso. Kung nais nyo bahagi yan, no, please kindly comment down kung ano yung sinabi ni Sidapa sa inyo ngayon, no? At sinabi ni Sidapa na araw-araw ay nandito lang siya. Ang kamatayan daw ay kasama natin mula sa panahon ng ating pagsilang hanggang sa kasalukuyang panahon. Namatay na ang dating sarili natin at kinuha na ni Sidapa yan, no? Kasi wala na yung itsurang bata natin. Lumago na tayo, tumanda na tayo, nag-mature na tayo. Kaya si Sidapa ay sabi niya, ang kapangyarihan ng kamatayan ay upang baguhin ang ating anyo, upang bigyan tayong muli ng pagkakataong magkaroon ng panibagong buhay. Ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit ay dahil lagi tayong nakahawak sa mga nakaraan natin. Ayaw nating mawala ang mga bagay-bagay na yan. At yung mga bagay na dapat mamatay na sa atin, siya yung nabubulok at siya yung nagkakaroon ng kabulukan na siyang nagdudulot sa atin ng karamdaman. At yung karamdaman na yon, yung kabulukan sa ating katawan ay kumakalat at pag kumalat na, lahat ng ating katawan ay hindi na pananahanan ng buhay, kaya ito ay mamamatay. Kaya sabi ni Sidapa, araw-araw siyang kasama natin para araw-araw niyang kunin ang lahat ng mga bagay na nabubulok sa atin na hindi na nararapat, hanggang sa pag kinuha niya na ay magkakaroon ng pagkakataon na lumago ang mga bagong sibol upang magkaroon tayo ng bagong anyo. Ngayon sa buhay ninyo mga kalahi, ano ba yung mga bagay na dapat mawala na, dapat mamatay na? Yung mga damdamin na kinikimkim ninyo at pilit na isinisiksik sa inyong sulok ng buhay na nagbibigay ng pasakit sa inyo, kailangan nyo nang i-give up kay kamatayan. Kailangan niya na itong baguhin. Kailangan niya na itong ilibing, isama sa daigdig ng kamatayan para ang panibagong buhay ay dumating sa inyo. So mga kalahi, i-comment down nyo lang kung ano ba yung mga issues sa inyong buhay, yung mga karamdaman na inyong dinadala na dapat nang i-give up para ang bagong buhay ay dumating sa inyo. So hanggang sa muli, mayari na. Pag-asatin, paalam.